Nagbibigay pansin ka ba? Baka naitanong na yan sa iyo ng mga magulang mo, ng guro mo, o ng mga nasa otoridad. Maganda na itanong natin yan sa sarili natin. May naiisip ka bang bahagi ng pagsamba natin na kailangan nating bigyang pansin mabuti? Halimbawa, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa mga pulong, pag-shepherding ng mga elder, at kayong mga anak kapag may sinasabi ang mga magulang ninyo. Gusto nating magbigay pansin, pero maraming bagay ang nakakagambala sa atin. Nandyan ang mga gadget at ang kwentuhan at mga ginagawa ng mga nasa paligid natin. Kaya, mahirap talaga na magbigay pansin. Alam nyo ba na ang salitang bigyan pansin ay ginamit ng maraming beses sa bagong sanlibutan salin? At karamihan sa mga ito ay kapag tinatagubilinan ni Jehovah ang kanyang mga lingkod na magbigay pansin. Ano ba ang ibig sabihin ng magbigay pansin? At gaano ba kahalaga na magbigay pansin tayo sa sinasabi ni Jehovah? Matutulungan tayo ng ulat sa unang Samuel Kabanata 15 na masagot ang mga tanong na yan. Sa talata 3, makikita natin na inutusan ng Diyos na Jehovah si Haring Saul na lipulin ang mga Amalekita at ang lahat ng mayroon sila. Pero, mababasa natin sa talata 8 at 9 na hindi sumunod si Haring Saul. Hindi niya pinatay ang hari ng Amalek at ang pinakamagagandang hayop. Ano ang reaksyon ni Saul nang kumprontahin siya ni Samuel? Basahin natin ang talata 13 hanggang 15 at tingnan natin kung paano binigyang katwiran ni Saul ang kanyang pagsuway. Nang makarating si Samuel kay Saul, sinabi ni Saul sa kanya, "Pagpalain ka nawa ni Jehovah. Sinunod ko ang salita ni Jehovah." Sinabi naman ni Samuel, "Pero ano itong naririnig kong ingay ng kawan at ng bakahan?" Sumagot si Saul, "Kinuha ang mga iyon mula sa mga Amalekita. Hindi nilipol ng bayan ang pinakamagaganda sa kawan at bakahan para ihandog kay Jehovah na iyong Diyos. Pero ang lahat ng iba pa ay nilipol namin." Napansin niyo ba? Ikinatwiran ni Haring Saul na kaya siya sumuway ay dahil ihahandog naman ang mga hayop sa Diyos na Jehovah. Natuwa ba si Jehovah sa ginawa ni Saul? Makikita natin sa talata 22 na magkaugnay ang pagbibigay pansin at ang pagsunod. Basahin natin ang tekstong yan. Sinabi naman ni Samuel, "Alin ang mas makapagpapasaya kay Jehovah? Ang mga handog na sinusunog at mga hain o ang pagsunod kay Jehovah? Makinig ka. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa hain at ang pagbibigay pansin kaysa sa taba ng mga lalaking tupa." Bakit ba sumuway si Haring Saul sa Diyos na Jehovah? Kasi hindi siya nagbigay pansin sa mga tagubilin. Yan ang dahilan kung bakit siya sumuway at kung bakit naiwala niya ang pagsang-ayon ni Jehovah. Napakahalagang aral para sa atin. Gaya ng nangyari kay Saul, hindi magiging katanggap-tanggap kay Jehovah ang pagsamba natin kung hindi tayo magbibigay pansin. Ngayong alam na natin kung bakit mahalagang magbigay pansin, pag-usapan naman natin ang tatlong aspekto ng pagbibigay pansin na binabanggit sa Biblia. Ang unang teksto na tatalakayin natin ay ang ikalawang Kronika, Kabanata 19, talatang 6. At sinabi niya ni Jehoshaphat sa mga hukom, "Mag-ingat kayo o magbigay pansin sa ginagawa ninyo, dahil hindi kayo humahatol para sa tao, kundi para kay Jehovah. At siya ay sumasa inyo kapag humahatol kayo." Ang tagubiling ito na magbigay pansin ay sinabi ni Haring Jehoshaphat sa mga inatasang hukom sa buong lupain ng Huda. Napakahalagang paalaala nito. At dapat lang talagang magbigay pansin ang mga hukom sa mga ginagawa nila. Bakit?
dahil mananagot sila kay Jehova. Mga kinatawan niya sila at malaki ang epekto ng desisyon nila sa bayan ni Jehova. Kaya dapat na alam nila ang pananaw ni Jehova sa mga bagay-bagay at maging patas sila sa paghatol gaya ni Jehova. Napakagandang paalala niyan para sa mga naglilingkod bilang mga elder. Ang isang mahusay na elder ay isang mahusay na estudyante ng Biblia at ng mga publikasyon natin. Bakit? Dahil kung nagbibigay pansin sila kay Jehova, siguradong magbibigay pansin din sila sa mga ginagawa nila. Bilang mga kinatawan ni Jehova, dapat nilang tularan ang pananaw ni Jehova sa mga bagay-bagay. Nagshe-shepherding man sila sa mga kapatid, gumaganap ng mga bahagi sa pulong, nag-aasikaso ng mahihirap na atas, o humahawak ng mga kaso ng pagkakasala, dapat nabigyan pansin nila ang mga ginagawa nila. Napakahalaga talaga para sa mga elder na alam nila ang kaisipan ni Jehova at na sinusunod nila ang mga tagubilin niya. Kung gagawin nila yan, may papakita nila na binibigyan pansin nila ang ginagawa nila. Gustong-gusto ni Jehova na tulungan ang mga elder. Kitang-kita ito sa patuloy na pagsasanay niya sa kanila. Halimbawa, kapag dumadalaw ang tagapangasiwa ng sirkito, may binibigay siya ng mga impormasyon na para lang sa mga elder. Nandyan din ang Kingdom Ministry School at ang School for Congregation Elders para magbigay ng higit pang pagsasanay. Dapat bigyang pansin at sundin ng mga elder ang mga tagubiling natatanggap nila. Magsisilbing proteksyon yan, hindi lang sa kanila, kundi pati sa mga kapananampalataya nila. Kung mabibigay pansin ng mga elder, maitatawid nila ang tagubilin sa kongregasyon ng tumpak. Napakahalaga niyan lalo na kung may pagbabawal o paghihigpit sa gawain, kapag may likas na sakuna o may hirap na sitwasyon. Pag-usapan naman natin ang ikalawang aspekto ng pagbibigay pansin. Basahin natin ang Lucas Kabanata 8, talata 18. Kaya bigyang pansin ninyo kung paano kayo nakikinig. Dahil ang sino mang mayroon ay bibigyan ng higit. Pero ang sino mang wala, kahit ang inaakala niyang sa kanya ay kukunin sa kanya. Anong ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang bigyang pansin ninyo kung paano kayo nakikinig? Personal na narinig ng mga taong tinuruan ni Jesus noong unang siglo ang boses niya. At napakalaking pribilehyo nun para sa kanila. Sa ngayon, hindi na natin naririnig ang boses ni Jesus. Pero malalaman natin ang mga sinabi at ginawa niya kung pag-aaralan natin ang mga ulat ng Ebanghelyo. Sa katunayan, napakarami nating pagkakataon para makinig kay Jehova, kay Jesus, sa tapat at matalinong alipin, sa mga elders sa kongregasyon, sa ating asawa, at mga anak. Kaya sinabi ng manunulat na si Santiago na ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig. Pag-isipan ito. Kung nakinig lang sana ng mabuti si Saul sa utos ni Jehova tungkol sa mga Amalekita, naunawaan niya sana ang kahalagahan ng tagubiling iyon at napakilo siya na sumunod. Pero dahil hindi siya matamang nakinig, hindi siya sumunod sa utos at naiwala niya ang pagsang-ayon ni Jehova. Kung hindi natin bibigyan pansin kung paano tayo nakikinig, baka maging mapagreklamo tayo, mapamuna, o maging masuwayin pa nga. Kaya kapag may ibinibigay na tagubilin sa atin si Jehova, dapat natin itong pag-isipang mabuti, bulay-bulayin ang kahalagahan nito, isapuso, at higit sa lahat, isabuhay ang mga tagubiling ito. Kung isa kang kabataan, paano mo masasabing nagbibigay pansin ka sa kung paano ka nakikinig? Pansinin ang payo sa Efeso Kabanata 6, talata 1 hanggang 3. Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang ayon sa kalooban ng Panginoon, dahil ito ay matwid. Parangalan mo ang iyong ama at ina. Iyan ang unang utos na may kasamang pangako,
para mapabuti ka at humaba ang buhay mo sa lupa. Mga anak, sa palagay ninyo, kanino galing ang utos na ito? Alam natin na galing ito sa Diyos na Yehova. Napansin niyo ba na hindi lang sinabi sa teksto na dapat maging masunurin ang mga anak sa mga magulang nila? Sinabi rin na dapat nilang parangalan ang mga magulang nila. Kaya papaano ninyo maipapakita na nagbibigay pansin kayo sa tagubiling ito? Naaalala ko pa, noong bata pa ako, inuutusan ako ng mga magulang ko. Halimbawa, magtapon ng basura. Siyempre, sumusunod naman ako. Pero kung minsan, pinapahalata ko talagang ayaw kong gawin yung inuutos nila. Alam kong alam ninyo ang ibig kong sabihin. Pero kung talagang nagbibigay pansin tayo sa kung paano tayo nakikinig sa sinasabi ni Yehova, sisikapin nating parangalan ang mga magulang natin. At napakahalaga niyan para masabing masunurin talaga tayo. Kung gagawin natin yan, magiging mapayapa ang pamilya natin at mapapasaya natin ang Diyos na Yehova. At hindi lang yan, gaya ng pangako sa talata 3, kung magbibigay pansin ka kung paano ka makikinig, magsisilbi itong proteksyon sa iyo at magiging matagumpay ka bilang isang adulto. Pero syempre, dapat nating tandaan na lahat tayo ay makikinabang magpakailanman kung lahat tayo ay handang makinig at sumunod. Kaya napakahalaga para sa ating lahat na magbigay pansin kung paano tayo nakikinig. Ang ikatlong aspekto ng pagbibigay pansin ay makikita natin sa Lucas Kabanata 21, talata 34. Pero, bigyan pansin ninyo ang inyong sarili, para hindi mapabigatan ang inyong puso ng sobrang pagkain, sobrang pag-inom, at mga alalahanin sa buhay, at bigla na lang dumating ang araw na iyon na gaya ng bitag at ikagulat ninyo. Nang sabihin ni Jesus sa mga tagasunod niya na bigyang pansin ang sarili nila, hindi niya sinasabi na maging makasarili sila gaya ni Haring Saul, o mag-focus sa sarili nila na gaya ng ginagawa ng mga taga-sanlibutan. Ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang bigyan pansin ninyo ang inyong sarili ay kilalanin natin ang ating sarili at alamin ang nilalaman ng puso natin. Hindi yan madaling gawin. Bakit? Ipinapaliwanag ng Biblia sa Jeremias 17:9, ang puso ay higit na mapandaya kaysa ano pamang bagay at desperado. Sino ang makauunawa rito? Ayon sa talata 10, ako, si Yehova, ay sumusuri sa puso, sumusuri sa kaloob-looban ng isip. Kaya alam ni Yehova kung ano ang nasa puso natin at matutulungan niya tayong maunawaan yon. Matutulungan niya tayong suriin ang ating motibo, tunguhin, at kung bakit nating ginagawa ang isang bagay. Gamit ang Biblia bilang salamin, maingat at tapat nating suriin ang ating sarili para malaman natin kung ano ang dapat nating baguhin at pasulungin. Halimbawa, may ilang kapatid, kasama na ang mga nagretiro na, ang may maalwang pamumuhay. Nakita nila na kailangan nilang gumawa ng pagbabago at pasimplihin ang paraan nila ng pamumuhay para mas mapaglingkuran nila ang Diyos na Yehova. Ang ilan sa kanila ay nagkapribilehyong mag-aral sa School for Kingdom Evangelizers. Kahit gumawa sila ng mga sakripisyo at posibleng lumipat ng kongregasyon, pinagpala naman sila ni Yehova ng higit sa inaasahan nila. At naibahagi nila ang kanilang mga karanasan at natutuhan sa SKE sa mga bago nilang kakongregasyon. Nagpapasalamat tayo kay Yehova dahil patuloy siyang nagbibigay ng nagliligtas buhay na tagubilin sa pamamagitan ng kanyang salita at organisasyon. Maging determinado sana tayong lahat na magbigay pansin sa ginagawa natin, sa kung paano tayo nakikinig, at sa ating sarili. Kung gagawin natin yan, may iwasan natin maging masuwayin sa mga tagubilin
gaya ni Haring Saul. Kung makikinig tayong mabuti at magiging masunurin, magiging kaibigan natin si Jehovah magpakailanman.